Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, usapang SSS. Usapang SSS tayo ha. Alright, dito sa paano babayaran ng utang ko. Ayan ang tanong ng mga SSS members ha. Intro muna tayo guys. Alright, usapang SSS. Ito ay paano babayaran ang utang ko. Ang mga tanong ng SSS members. At ito ay isang reaction video hosted by Miss Lisa Barrel. Ayan, MADN Miss Nariza Sabado ng Members Loan. Totoo nga bang nagpapadala ng SSS upang mapaalala unpaid loans kung nakalimutan akong utang sa SSS, paano ko ito mababayaran? Alright, panoorin po natin ang buong detalye. At dito lang sa Certified SSS hosted by Miss Liza and Narida. Alright, let's get it on and watch it guys para malam nyo. Namiss ko po kayo. Medyo matagal po ako nawala this past few months. And yung magkakasama po tayo ulit ngayong umaga at usapang loans po tayo. So kung meron po kayong mga queries, ilagay niyo lamang po yung inyong mga questions or mga concerns dyan po sa ating comment section at sasagutin po natin yan maya-maya lamang. And bago po tayo magsimula, meron lang po tayong ayan yung mga questions sa mga loan na ito po ang mga tanong. Pensioners, mga sagot at tanong. Mag-comply sa ACOP, o yung katawag po nating Annual Confirmation of Pensioners para po makasiguro po tayo, taon-taon, buwan-buwan po kayo makatanggap ng inyong pensyon sa SSS. So, ang compliance po niyan, pwede po through corporate email address, ipapadala nyo po yung inyong duly accomplished na ACOP compliance form, yung inyong photo po ng pensioner, kung saan po hawak nyo yung latest sa dyaryo o gawin niyo pong background kagaya nito nasa likuran ko yung mga latest sa TV program na naka-indicate po yung kasalukuyang petsa. So ipadadala niyo lamang po yan sa papadala niyo lang guys. SSS branches. So para ho doon sa kumpletong detalye ng mga corporate email address ng ating pong mga SSS branches, bisitahin niyo lamang po yung ating pong SSS website www.sss.gov.ph. At isa pa pong reminder, dahil July na naman po, yung ating pong contribution payment deadline, lalo na po sa ating mga self-employed at mga voluntary members, yung ating pong second quarter, yung from April to June, pwede nyo po pong bayaran yung inyong contributions hanggang end of July. And lastly po, ang dami po nating natatanggap na mga text scam, Ang dami nilang sinasabi na kesyo mag-e-expire daw yung inyong... Oo, huwag kayo maniwala sa mga text. Mga scam, mga scam dyan na text messaging. SSS contribution na naihulog, ayan, makikita nyo sa ating screen yung mga sample text messages, may nakalagay pa na link, at i-click nyo daw yan. Ako, huwag kayong magpapaniwala sa mga yan. Ang malalaman nyo po kung legit yung text message ng SSS ay kung yung mismong sender ay SSS mismo, nakalagay yon, Tapos hindi din kami naglalagay ng anumang link, ang usually ang nilalagay lang natin doon, halimbawa nagbayad kayo ng SSS contribution, nakalagay lang doon yung kung magkano yung inyong nabayaran, notification lang po na posted na po ang inyong contribution. So, ganun lamang po kasimple. So, talagang maging mapanuri din po kayo doon sa mga natatanggap nyo na text messages mula sa SSS. At recently nga, inanunsyo na nga rin po ng SSS na nagpapadala din po ng text message tungkol po sa mga billing notification sa inyong loan. And in fact, makakasama po natin ngayong umaga ang ating pong Department Manager 3 ng Member Loans Department na si Ma'am Nerissa Sabado para ipaliwanag kung bakit nga ba tayo nagpapadala recently ng mga billing notifications sa ating mga member borrowers. Hello, Ma'am Neri, mabuting araw po at welcome back sa Usap Tayo. Good morning, Ms. Liza. Good morning sa mga taga-subaybay ng ng ating FB Live, Usap Tayo. Kaya makinig kayo guys at para maiwasan ng scam. Ayan, scam messaging na nagpapadala ng sa inyong mga cellphone. Ma'am Neri, para sa kaalaman lang po ng mga viewers natin, bakit po ba sa ngayon po ay nagpapadala na tayo ng mga text notifications sa ating mga member borrowers? Lately, starting May 2024, nag-implement na kami na magpadala ng late payment reminder. Pinapadala namin yan to SMS, yung text messages. Ang layunin niyan, syempre, para mapaalalahanan ang aming mga loan borrowers na SSS members
kung sakali mang nakalimutan nila na bayaran yung kanilang loan amortization, ma-remind sila para hindi na lumaki yung penalty saka yung interest. Oo, tama rin yun para ma-remind at mabayaran kagad. Maiwasan ng penalty. Iba kasi, maaring nakalimutan lang talaga. Isa na rin itong paraan para malaman din nila kung yung employer ba nila, niremit ba yung loan amortization na ibinawas sa kanilang sweldo. Pag hindi iniremit, malalaman nila dahil nagte-text kami. Ako, magandang balita po yun sa mga viewers natin, ma'am. Kaya maganda yan para na i-inform ang inyong mga HR, no? Ayan, para maiwasan ng penalty na malaki. Kasi naiintindihan naman natin, no? Busy tayo sa pang-araw-araw sa bahay, and minsan hindi na natin nanonote yung mga importanteng due dates, di ba, Ma'am Neri? Totoo yan. Actually, nagpapadala rin kami ng billing sa email saka sa inbox sa my.sss. Kaya lang, katulad ko, hindi naman ako laging bubukas ng email pag ako nagmamadali. Yung SMS, yung cellphone, lagi nating hawak yan eh. Ilan na lang ba? Oo, dapat laging hawak ang cellphone, no? Pag tumawag ang SSS. Ako sa Pilipinas na walang cellphone. O mag-text. Halos lahat meron. Kaya, minabuti namin na sa text message namin ipadala yung late payment reminder. Yan. At ako, Kaya mabuting balita yan ng SSS. yan po palagi yung inyong mga inbox, no, para at least kung may ma-receive kayo notifications from SSS, no, at mabayaran nyo agad yung inyong mga past due loans. Ma'am Neri, para lang din po aware yung ating mga members at alam nilang legit, no, na galing sa SSS yung text message. Ano po ba yung content po nung ating pinadadalang SMS? Una sabi mo nga yung sender, SSS, ano? Then, meron kaming konting revise sa message. Pero basically, ang sabi na payment reminder, we did not receive your payment for your, let's say, salary loan, availed on, check your loan details at your login, by logging in to your at www.ss.gov.ph. Oo, at laging mag-login na para may check. Tulad nga po ng Kung nasabi, naguhulog yung employer nyo, no? Dito sa SSS. mga mahal namin taga-subaybay, na wala kaming ipinapadalang link na sasabihin namin na i-click yung link. Pag po nakatanggap kayo ng messages na mayroong link o sinasabi, i-click ninyo yung link, wag na wag po natin i-click yun. Yun po ang gagawin natin pag-iingat. Ngayon, kung gusto nyo malaman yung detalye ng loan, Don't open the link. Kaya yan ang importante. Baka scam yan, no? At baka may scam kayo. Dahil dyan. Alright? verify kung talagang galing sa SS. Ang pinaka-safe na gagawin natin, mag-galing po sa my.sss. Yun po ang safe. Kaya my.sss.com. No, sa inyong individual account sa my.sss portal. Yun po. Ma'am Neri, Kaya sa portal. sino po kaya yung mga nakakatanggap po ng mga text message? Kasama po ba ito yung, halimbawa, today yung deadline ng kanilang payment, tapos hindi sila nakapagbayad today, meaning automatic po makakatanggap na po sila ng notification from SSS? Tama po. Yun po mga hindi nakapagbayad sa takdang due date. May palugit naman kami minsan na, more or less, palugit kami na 3 days. More or less po yun bago namin i-check kung sino-sino yung mga hindi nakapagbayad. Nagka-cut off kami. Yung mga hindi nakapagbayad within the due date, makakatanggap sila ng text message. Ngayon, sinasabi rin naman namin na kung sakali na sa pagkatanggap ninyo ay nakapagbayad na pala, dahil na-late nga ang pagbayad, pero nagbayad naman matapos ang due date at matapos yung aming cut-off. Oo, yung mga delay na nagbayad, maraming ganyan, no? Na employer, late nagbabayad dito sa SSS. Date ng generation, i-disregard nyo lang Ayan. notice kung nabayaran naman na. Paalala po yan doon sa mga hindi nakapagbayad on time. Pag nakapagbayad na, okay na yun. At least, ano po, no, kung naisip nyo na medyo, late na tayo, no, diretso bayad na at naka-receive kayo ng text message, okay na yan. Basta, as long as naka-reflect doon sa inyong record sa my.sss, goods na po tayo doon sa inyong monthly amortization. So, Ma'am Neri, kailan po ba ma-expect ng ating mga members yung text message? Para meron po ba tayong, let's say, regular schedule na sinusunod? Naka-3 batch kasi yan sa amin. Actually, nagpapadala kami ng late payment reminder mula sa ikalawa hanggang huling linggo ng buwan. Naka-batch ko. Hindi kasi namin din mas mabuti, mas maganda sa ating sistema na hindi pagsaray-sarayin. So, yung iba, yung mga at may natitira pang balanse, most likely hanggang huling linggo ng buwan sila makakatanggap. Yung mga na-late lang talaga, mula second hanggang third week, matatanggap nila yung message from us. Okay, so, para sa mga Ayan na-inform na kayo kung bakit.
So sa ating mga viewers, approximately mga second or fourth week of the month. Po kayo. Ayun. So, mula Second or fourth week of the month, makaka-receive kayo ng texting message sa SSS certified yan. Fourth week. Yeah. Kayo makakatanggap ng SMS notifications tungkol sa inyong loan. So, ayun, nabanggit na din po. Ayan, ito ay isang talakayan natin na paano babayaran ng utang ko sa SSS. Alright? Ma'am Mary kanina, no, kung gusto nyo pong malaman yung inyong mga loan balances, no, bisitahin nyo po yung inyong my.sss account. And paano po kaya, Ma'am Mary, ano po ba ang effect nun sa ating mga member borrowers kung late sila nagbabayad ng kanilang monthly amortization? Ayan, yung mga late nagbabayad ng amortization. Yan, malamang may dagdag na penalty yan. loan amortization na hindi nabayaran sa takdang due date ay pinapatawan ng penalty na 1% per month. Yun po ay in addition, 5% interest per annum. Ayan, 1% per month lang naman, no? Paano kung malaki utang mo? Malaki rin ang babayaran mong penalty. Conditions ng nilagdaan or yan po yung silang ayunan ng miyembro nung panahon na siya ay nag-apply ng loan. Kaya po, iwasan yung late payment kasi merong penalty. Tama po kayo dyan, Ma'am Neri, no, kahit 1% lang yan. Eh, pag naipon yan, malaki na Kada din. buwan yun. Opo. No, pag naipon Ayan, iwasan ng late penalty, ha? isang taon, magkano na din yun, di ba? So, talagang ugaliin ninyo na bayaran nyo buwan-buwan yung iba sa SSS. Paano po kaya yung mga cases, Ma'am Neri, na employed member and then nag-resign na sa trabaho, no? May bago na po siyang work. So, paano po kaya yung setup nun, Ma'am Neri, para matuloy po niyang bayaran yung kanyang sa SSS? Linawin ko na nung panahon na nag-apply ang miyembro ng kanyang salary or calamity loan, kasama dun sa agreement, na pag siya ay nag-separate, yung member ay nag-separate from the employment, yung buong balanse ng loan ay ibabawas ng kanyang employer mula sa kanyang final pay o sa huling matatanggap niya mula sa employer. However, may mga cases talaga na yung huling pay o pera na matatanggap mula sa employer ay kulang to cover the balance of the loan. So, sa ganun ka, Ito tungkol sa employer at employee, no? Kung may mga penalty na gaganap. itong miyembro, halimbawa siya ay nagre-employ, kailangan i-inform niya o ipaalam niya sa Ayan, ipaalam sa SSS. employer yung balanse ng kanyang loan at payagan, importante po ito, payagan ng employer na Ng ibawas employer. yung kanyang monthly amortization, including yung penalty at interest, para huwag nang lumaki pa. Mula dun sa sweldo, yun po ay i-remit naman ng employer papunta kay SSS. Thank you sa clarification, Ma'am Neri. Ayan na, nasa tamang pag-uusap lang yan, no? Tamang coordination lang po dun sa inyong company representative para at least kung may natitira pa kayong balance sa inyong loan, ay sila na po yung magpapatuloy na mag-deduct nun sa inyong sahod at masettle nyo na ng buo yung inyong utang sa SSS. Sa ngayon ba, Ma'am Neri, ang dami din mga nagtatanong, meron pa din daw po bang condonation program na ino-offer ang SSS? Yung loan penalty condonation program, meron po kaming kasalukuyang tumatakbo o kasalukuyang pinapatupad na programa. Yun po yung tinatawag na consolidation of past due short-term loans with condonation of penalty. Or in short, medyo mahaba yung program name. Tawagin po natin yung Consolone. Yun po ang tawag namin doon. Ayan, Conslon. Yan po ay para sa mga miyembro na merong pagkakautang na matagal nang hindi nabayaran, may naipon ng penalty, meron silang at least 6 na buwan na pagka monthly amortization na hindi nabayaran o kaya ay matured na yung kanilang loan, tapos na yung payment period, pero may balanse pa, pwede pong mag-apply nitong Consolone. Sa Consolone po, yung penalty, papatawarin ng SS or yung tinatawag natin i-waive. Pero kailangan bayaran ng miyembro yung principal at interest ng loan na meron naman pong affordable payment term. Pwedeng full payment kung may pera si member, kaya niyang i-one-time payment, payable yan within 30 days. Pwede rin namang Ayan, kukumpitin, no? Kung magkano babayaran mo na ayan, nag-less ng percentage base sa inutang. na mag-down payment ng at least 10%. Palit na yon, medyo kaya na yon. At yung natitirang balanse, pwedeng hulugan sa loob ng 6 na buwan hanggang 6 na pong buwan. Depende yun sa halaga nung makoconsolidate na principal at interest ng loan.
Okay, maganda pala yun. At least merong installment basis, no? Kung medyo mabigat pong mag full payment, ayan. Para ho dun sa ating mga viewers, kung meron po kayong mga past due loans, no? Ayan, nasagot na natin yung katanungan ni Sir Nards Lopez. Ayan, apply na kayo, Sir Nards, sa sa ating pong Consulo. Tama po ba, Ma'am Mary? Online Consulo, po. online. Isa pa Ayan, pwede na mag-apply sa Consuloan sa mga may penalty dyan, na hindi nababayaran. kagandahan nitong Consulo loan, ano, kung yung loan kasi ng miyembro ay past due na, syempre, pinapatawan ng penalty yan. Ngayon, kung magka-Consulo loan ang miyembro, mabibigyan siya ng bagong payment term. Parang ginagawa niyang updated yung kanyang, yung status ng kanyang loan. Sa ganun, hindi napapatawan ng penalty. Kailangan lang, syempre, pag nag-Consulo loan, magbayad dun sa talagang takdang payment term para hindi na magkaroon ng additional uli na penalty. At hindi rin babalik yung penalty na supposedly ay Oo, hindi na babalik at mabayaran na. At maka-loan uli, no? Tama po yung advice niyo. Kasi diba, nagsisimula yung mag-apply ng condo tapos hindi nahuhulugan on time. So, sayang naman po yung opportunity na didefeat yung Kasi may nag-consulon din ako Meron na attorney yan na pipirma sa inyo na usapan na ito yung babayaran. Kukumputin nila yan. cost ng ating pong konsulon. kung saka, maidagdag ko na rin, kasi hindi bayaran yan at lumaki ng lumaki, ibabawas sa final, sa tinatawag natin final claim, retirement, sa total disability, masasakripisyo yung kanilang retirement pension. Oo, masasakripisyo yung retirement pag hindi binayaran ang consulon. Awesome! Kaya nagpursige ako nung time na yun na kailangan bayaran. Hindi binayaran agad yung loan. Kaya para ho doon sa ating mga... Sayang yung nyo, no? Ayan, pension. Balang araw. Lalo na yung mga malalapit na mag-retire, no? Samantalahin nyo na po yung pagkakataon na mag-apply sa ating pong consulon para pag nag-file kayo ng final benefit claim kagaya ng retirement, malinis, no? At walang iaawas doon sa inyong benepisyo sa SSS. At babatiin lang po natin, ako, ang dami, no? Nasa 1,900 viewers po tayo ngayong umaga. Mabuting araw po sa inyong lahat, no? At ako po si Liza Karabakan at nasa po tayo. At kasama po natin si Ma'am Neri sa Sabado, no? At pinag-uusapan nga po natin kani-kanina lamang yung pagpapadala ng mga SMS tungkol sa billing notifications, no, ng SSS. At may mga katanungan na po ba tayo mula sa ating mga viewers? Ayan, at may question po galing kay DL Cruz, JM. Paano daw po kaya makikita ang susunod na payment reference number sa condonation payment? Nakabayad na po ako ng una, yung pangalawang payment na daw ngayon kasi parang wala daw pong lumalabas sa online na new PRN. Ano po kaya ang maia-advise natin, Ma'am Mary? Ang PRN, ginagawa po namin yan, gine-generate mula unang araw hanggang ika-anim na araw ng bawat buwan. So kung siya ay nakapagbayad ng unang amortization niya, yung para sa susunod na buwan na monthly amortization niya, i-generate pa lang namin yung PRN noon sa, sabi ko nga, first 6th day of the month. O, pakihintay po. Kung wala pa kayo nakikita ng PRN ngayon. Ayan, PRN maghintay kayo kung hindi pa kayo naka-receive niyan. Alternatively, meron din na mga pwedeng mag-generate yung member ng sarili niyang PRN. Halimbawa, gusto mag-advance payment, may mga ganyan gustong i-take advantage yung may pera. Oo, pagka kasi may pera ka, gusto mo nang bayaran agad. Para sa susunod na buwan, hindi ka na mag-iintindi. Halimbawa, wala pa pong PRN at gustong mag-generate ng PRN upang makabayad na. Pwede namang mag-login sa my.sss dun sa tab na loans, PRN, payment reference number. Pwede po sila mag-generate ng sariling PRN doon. Isa pang alternative, no? Kung gusto niyo lang talagang bayaran in advance, ayan, punta lang po kayo sa my.sss at mag-generate ng PR. Ilalagay din yung kung magkano amount ang babayaran kasi most likely wala na siya makikitang amount due dahil binayaran na yung current Maglagay siya ng magkano yung kaya niyang bayaran. Hindi na sigurado namang hindi siya mag-overpaid kasi may control doon na hindi lalagpas sa halaga ng utang ang pwedeng i-generate na PRN. Thank you po sa clarification, Ma'am Neri. Ito po, may isa pa pong katanungan. Galing kay... Alright, ayan ang clarification ng SSS, naniniwagan ba kayo? At naintindihan. Glenda Campana. Ma'am, ako po na padadalhan din ng message about sa loan. Nakalagay, pay the principal amount. Totoo daw po ba yun? Ang nakalagay po sa message namin ay, tingin ko ang tinutukoy niya ay yung PRN notification. Meron din kasi kaming tinatawag na monthly billing na may kasamang payment reference number na pinapadala din namin yan through text message. Meron din sa inbox sa my.sss.
ang nakalagay po doon is yung amount due. At hindi principal amount lamang kasi ang amount due kasama yung principal, interest, saka penalty. Ayan, malinaw na mama, yung kabuuan po na amount due po yung nilalagay natin sa text notification. At ang next question naman po natin ay galing kay John Len. Yan, isa pang mapagpalang umaga din po sa inyo. Pwede po ba akong mag-reloan pag nabayaran ko na? Ayan, may mga tanong dito. Pwede kayo magtanong dito sa usap tayo. Alright, paano pababayaran? Paano babayaran ang utang ko sa SSS? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Pwede ba akong mag-reloan? Pag nabayaran ko na ang aking conso loan, ilang buwan po bago maka-reloan? Ayan. Po ang aking conso loan. Ilang buwan pa po ako bago makapag-reloan daw ulit? Yung conso loan matapos bayaran, may ilang buwan lamang, 3 buwan. Pwede na mag-loan. Sa date ng full payment ng conso loan, maaari nang makapag-apply ng new loan. Yun ay sa kondisyon na yung loan niya ay hindi default. Ibig sabihin, nakapagbayad siya buwan-buwan nung required na monthly amortization. Ngayon kung in default, ano ba yung in default? Halimbawa, tapos na yung payment term nung kanyang conso loan at saka lamang niya nabayaran nung member. Pag ganun ang kaso, 2 taon po bago makapag-avail ng new loan. Kaya, doon sa mga nagko-conso loan, iwasan po natin mag-default. Halimbawa, meron kayong sa umpisa, nire-require na magbayad ng down payment. Payable yan within 30 days, siguraduhin mababayaran on. Ayan, maiwasan ng pagka-default, no? Masisira ang inyong SSS at tatagal ang bayaran. Before the 30th day. Yun namang halagang huhulugan, mabayaran din sa takdang due date. Kasi pag natapos yung payment term at may natitira pang balanse, in default na po kayo noon. 2 taon, imagine ang tagal, bago makapag-reloan. Mahirap na yun pag bigla po kayong nangailangan. So, naku, lagi nyo pong tandaan yung Ang tagal, no? 2 taon pag may error, no? Ang default ang inyong pagbabayad sa SSS. Alright? Alright? deadline at magbayad on time. Pero pag okay na on time, 3 months lang makaka-avail na ng bagong loan. 3 months lang, pwede na maka-avail. Ngayong umaga, no, para at least in good standing kayo sa SSS at regular kayong makapag-loan in case na kayo ay mga ilangan. Ito naman, may next question naman po galing kay ako, si Santiago. Ako naman si Liza. Hello, binabawas ba ang loan balance sa mga benefit claim kagaya ng mga sickness, maternity at retirement? Yes. Sa ngayon, ang ginagawa muna namin pagbabawas ay mula sa retirement, sa total disability, saka sa death benefit claim. Yung sickness at maternity, gagawin po namin na magbawas diyan. Meron lamang kaming inaayos sa aming sistema. Abangan po ninyo, i-announce naman namin pag magbabawas po diyan. In fact, nasa terms and conditions po yan ang nilagdaan ng mga member nung sila ay mag-avail ng kanilang loan, na yung loan na nag-default at hindi nababayaran, ibabawas po sa kanilang mga benepisyo. Ayun ang mahirap. Pag hindi nabayaran, ibabawas sa inyong pension yan, at sa inyong mga benepisyo. Ito po, Ma'am Neri, may magandang tanong si Rika. Pwede po bang mag-loan ang voluntary member? Oo naman, ang loan ay open or available both sa employed members and voluntary and self-employed members. Meron lang mas konting nire-require na additional eligibility requirement sa mga voluntary na halimbawa, nagpalit sila ng voluntary from employed, nag-switch to voluntary membership type. Kailangan meron siyang 6 na contribution dun sa current na membership type as voluntary. Ayan, intindihan nyo guys, kailangan may 6 na voluntary na hulog. Tandaan nyo po. 6 na buwan yan, membership type, no, pati na rin, Ma'am Neri, yung mga halimbawa formerly employed member at naging OFW po, yes. Yun, Yun. kailangan nyo po na at least 6 months contributions. Ito po, may next question naman, Ma'am Neri, galing kay Unyo Gaspay. Ask ko lang, matagal na daw po siyang hindi nakapagbayad ng kanyang loan. Ang huling check daw po niya ay nasa 70,000 na ang kanyang utang. No? Meron daw po bang programa para mabawasan yung kanyang mababayaran? Ayan, ang laki na ng utang, no? 70. Aabot na ng malaki yan. Loan. Ayun po, Mr. Ano ba siya? Gaspay. Kababanggit po namin kanina, yun pong conso loan. Na yan po, ang application dyan ay ginagawa via my.ss. Online po ang pag-a-apply.
So, kung meron kayong loan na ganyan na kalaki, 70,000, malamang malaki din ang penalty niyan. I-apply po ninyo sa Consul Loan. Mag-login kayo sa inyong my.sss. Ayan, i-apply nyo sa console loan. Ganyan kalaki, no? 70,000 na. Pag nakapasok na po kayo dun sa tab na loans, mapipili nyo po dun yung apply to Consul Loan at piliin po niyo yung payment term na kakayanin ninyo para sa ganun yung penalty hindi kasama sa babayaran. Thank you po advice sa Ma'am Neri, no? Sir Gaspar, tama po ba? Apply na po kayo sa Consul online. At reminder natin po para po doon sa ating mga members na medyo hindi stable ang internet connection or medyo hindi pa po masyado gama yung paggamit no nung ating pong my.sss, Ma'am Neri. Para po sa ating mga viewers, pwede po kayong pumunta sa ating pong mga SSS branches. Meron na din po tayong mga digital branch. Kaya may digital branch na sila. Alright, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video dito kay Rob Trip. At ito ay isang usap tayo. Paano babayaran ng utang ko sa SSS. Mga katanungan ng mga members na nagkakaroon na ng penalty dito sa SSS. And see us again sa usapang sss.com. Alright. Maraming salamat and don't forget to subscribe, Rob Trip, and peace out.